Sa mga motorist po na dumadaan po dito sa Dawol Bridge, sana po mag-ingat po tayo dahil nga po dito sa nakita po namin na ng tulay na parang may settlement dyan. Kaya ingat na lang po tayo sa lahat ng dumadaan po dito. Ma'am, ano pong findings natin dito sa Dawol Bridge po? Yun nga po ma'am, may settlement na. Apo. Yung kanya kasi dyan, yung roller niya dyan, parang may sira. Ano po muna ang initial action natin, ma'am? Ito nga po, hindi pa natin, i-close muna natin yung half lane. Para hindi na ma-aggravate yung sira niya. Si Sir Arvin, good evening po. Lahat po ng mga heavy vehicle ho natin, mga trucks, mga 18-wheeler, mga dump truck, mag-reroute na lang po tayo sa papuntang Mangaldan po, through kung papunta Dagupan. Dito po sa ating Dawol Bridge, pinuntahan po ng mga DPWH, talaga hindi na po pwede yung daanan na light vehicle lang po. Kunting pasensya po kasi single lane lang po ang pinapagamit po sa atin. Sana ho magpasensya po tayo sa traffic. Yun lang po. Thank you po. Sir, anong ini-expect natin bukas? In-expect ko to sigurado heavy traffic po. Kasi yung mga iba hindi pa alam, lalo pa bigla-biglang nangyari ito kasi delikado naman talaga. Ay sigurado yan, yung mga ibang truck mapapapasok pa doon, magbebelta sila sa may ay lalong magagawa ng traffic, lalo pag bumelta ay malalaking truck mga yan. Kaya sana kung yung mga citizen na mga nanonood o paki-share na lang, paki-sabi na lang, ipabalita na lang sa mga kasama sa mga prostitute. Good evening po, Mayor. Mayor, ano pong advice natin sa mga Dagupeño and motoristang dumadaan po dito sa Dawol Bridge? Well, dito sa Dawol Bridge, according to the DPWH, medyo natamaan po itong tulay. So, we make sure na one lane muna. Tapos, yung mga malaking mga heavy vehicles, doon na lang dumaan, mag-reroute na lang sila sa ibang lugar sila dumaan. Like, dito sa may part ng SNDC's Mangaldan to Dagupan, i-reroute na lang nila sa diretso na lang sa kabilang daan. Siguro, makadaan na lang sila sa may downtown area. And then, yung mga coming from dito naman, from Lingayen, siguro, umikot na lang sila muna, wag sila muna dumaan. I'm asking everybody to make sure na safe sila. Sa ngayon naman, umiikot pa rin ang engineering office natin. Sini-check ko nila mga buildings, yung may mga nag-request for inspection, ginagawa natin. At tuloy-tuloy po, inspection ng government buildings, pati buildings po sa mga schools, itignan po natin. So, sa ngayon, kailangan ko maging safe po kayo. At meron ho yung building sa, say for example, sa DepEd, na binabawal pa namin na gamitin. And then may mga structure naman ng mga gym. Yung iba naman hindi dahil sa apektado ng earthquake, kaya lang sa kalumaan lang. Nagkalawang na po, kaya pinababawal din po namin na gamitin. Pero meron yung gym na medyo nag-dislocate din yung mga bakal.
yung mga binabawal din po natin. So, we will update you anytime na may bagong balita ulit para sa inyo. Basta maingat po kayo lahat. Mayor, At kung meron kayong mga kailangan, you need your building to be inspected, please call the city engineering office. We're willing to help. Mayor, hanggang kailan po natin ini-expect na this will affect our city? Well, hindi kasi natin alam eh. Ang balita kasi sa Ilocos parang may mga aftershocks pa. No? So, ang nakakatakot lang pag nag-move yung plate, di ba? Sana hindi na. Para hindi na tayo masyado madamay. Ayaw na natin nangyari doon. So, at least ito, mga pwede pang maayos. At hindi naman siguro ma-disrupt ang business dito. Yung way of life na ating mga we just want to make sure na safe po lahat. And tomorrow morning, I'll be meeting with the fire department, with the Maritime PNP, with PNP, and with the 3 barangays, yung 1 Bunuan, na mga barangay captains. Pag-usapan namin, we want to assign a fire truck dito sa barangay Gasset para lang preparedness lang. In case may problema po sa Bunuan, ay meron silang magagamit. And Maritime will be there to help and support them for peace and order, the PNP, and pag may mga ibang problema, andyan nga ang Maritime with the help of our 3 barangay captains. Kasi for now, hindi makadaan ng fire truck ngayon, so sabi ko nga, paikutin na lang bukas ng umaga papunta sa Bunuan kasi. So para pag anytime meron silang problema, may mga katulong, mga ka-rescue kanila. Okay, Sir Ronald. Sir, ano pong i-advise naman natin to Dagupeños when it comes to disaster preparedness? Yun nga po, doon sa nangyari nga na earthquake sa norte natin, maging kalmado lang po tayo, tapos maging alerto, and let's be prepared. Okay, magiging po natin still sa may part ng Abra and Ilocos Sur is ongoing pa rin, nagkakaroon ng series of aftershocks pa rin. And always, ang ikuha na lang natin is, pag nakaroon tayo ng earthquake, always remember, pinapractice natin parati na mag-duck, cover and hold. And kalmado po na mag-exit sa building. And always po maging prepared and alerto. Ready din natin. Always check natin yung mga electrical natin, especially yung mga LPG tanks natin, and make sure na nakasarado ito, na naka-off yung mga switches natin. Sir, may ano po pong ini-expect natin ng advice mula sa PHIVOLCS and other agencies po? Yun nga po, still Bahia, ang RDRMC natin, naka-red, instructed us na maging on red alert tayo ngayon. And always continuous monitoring pa rin and coordination with the civil defense and RDRMC. Thank you, Sir Ronald.